Hey, what's up mga ka-Ice Master? Magandang araw at kumusta kayo? Breaking news tayo mga idol. So kakatapos nga lang ang timbangang Tapalis versus Ogoni mga idol. At ito mga idol na sa hindi inaasahang pangyayari, itong si Marlon Tapalis ay nag-overweight sa kanilang final weigh-in mga idol. No? So hindi naman kalakihan, ilang gramo lang naman. Pero pagdating kasi sa bansang Japan, alam naman natin yan, ng issue sa timbang ay talagang big deal sila dyan. Kasi kapag hindi mo makuha ang timbang dyan, meron niyang kaparusahan. Maaring masuspended ka kung matatandaan natin. Si Cuadro Alas ay hindi nakuha ang timbang nung lumaban siya kay Sanchez. At nasuspindi siya ng 1 taon. So ngayon, di natin alam kung anong kaparusahan ang matatanggap ni Tapalis, no, dahil nag-overweight siya sa final weigh-in mga idol, no. Talagang hindi niya nakuha yung timbang. Catchweight yung laban mga idol sa 123.5. Ngunit nga hindi nakuha ni Tapalis yung timbang. So hintayin natin yung mga balita diyan mga idol kung anong parusa ang ibibigay ng Japan na Boxing Commission, no, kasi syempre dapat fair sila sa lahat. Hindi porkit malaki yung overweight ng isa, yun lang ang suspende. Ang usapan diyan overweight, di ba? Kasi ang tingin kasi ng mga Japanese mga idol, pagdating kasi sa timbang, mahalaga sa kanila yan. Kapag hindi mo makuha yan, ang tawag sa'yo dyan, unprofessional. So itong si Tapalis ngayon, sa mga mata ng mga Japanese dyan, unprofessional boxer na siya dahil nag-overweight siya. At hindi lang first time ni Tapalis mag-overweight siya dyan. Kung matatandaan natin, may hawak ni Tapalis noon ang WBO 118 pounds belt. Nung lumaban siya sa Japan, nag-overweight siya dyan. Kalaban yung isang Hapon noon na nakalimutan ko yung pangalan. Kaya natanggal sa kanya yung belt. Nanalo pa rin siya sa laban na yun, ngunit alam ko na suspended na rin siya doon Dahil nag-overweight nga siya. So ganun talaga ang rules din sa Japan. Kapag mag-overweight ka, sigurado suspendido ka. So yun mga idol, no, dito natin makikita na hindi talaga madali ang boxing. Hindi lang sa araw ng laban sila nahihirapan, pati sa timbangan hirap na hirap sila. So ito yung patunay na sa mga nang babas diyan kay Cuadro Alas, o di ba? Ito na. Lalo sa mga haters diyan sa pangunguna ng Silver Boys. Ano bang masasabi mo dito? Bakit nag-overweight si Tapalis? Siya ba'y pabaya? Pabaya sa training? Kumpiyansa? Overconfident dahil catchweight yung laban? Kala niya siguro madali lang kunin or siguro na siya, kumbaga baka na mali yung timbangan niya na tinitimbangan. So pagdating doon sa official na timbangan, hindi accurate. So yun, abangan natin mga idol kung anong paliwanag ng Team Tapalis bakit sila overweight. Kasi kahit kunting gramo lang yan, overweight pa rin yan sa mata ng mga Hapon. Sa mata ng mga boxing dyan, sa boxing fans na sa Japan, ay talagang overweight ka, ibig sabihin unprofessional boxer ka. So yun mga idol, abangan natin kung anong parusa ang ibibigay ng Japan Boxing Commission, no? Yung sa JBC, kung paparusahan ba nila si Tapalis, masuspindi ba, ilang buwan yung suspindi. Siguro may buwan naman siguro yan. Siguro depende siguro sa timbang kung ilang buwan nila isususpindi. Pero kung parehas yung rules nila, kapag overweight ka, suspindi ka 1 taon, baka 1 taon din. So abangan natin mga idol, no, kung anong balita dyan about sa overweight ni Tapalis. Kasi syempre issue sa atin yung overweight kasi pagdating kasi kay Casimiro talagang inaabangan yan. So hindi inaasahan to, no, na itong si Tapalis nag-overweight. So buti na lang walang belt mga idol, kasi kung may belt yan, sigurado tayo na wala na pag-asa si Tapalis manalo ng belt. Diba, kasi nag-overweight na siya.